Alam ko guys no na marami sa atin naghahanap ng mga legit na mauutangan na loan app. So for today's video guys, meron akong i-share sa inyo na 3 legit na utangan platform na gamit ko. At bukod guys no sa legit itong 3 loan app na i-share ko sa inyo, hindi rin sila guys no pang 7 days repayment. Hindi kagaya ng mga loan shark na 7 days repayment, ang laki ng kaltas. Dito sobrang baba ng kanilang mga interest. Kaya naman kung interesado ka about dito sa ating topic ngayon, keep on watching. Hello guys, it's Ciel Mariano and welcome back to my YouTube channel. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe dahil palagi ako nag-share guys no, ng mga experience ko, mga reviews about sa mga OLA. Mga legit na utangan platform yung pag-uusapan natin ngayon kung saan no, sobrang gamit ko sila. Iwasan na natin guys na umutang sa mga loan shark na nagkakalat ngayon sa Google Play Store. And ito nga guys, meron nga akong i-share sa inyo na 3 loan platform na legit at talagang okay na okay siya no. And for me based on my personal experience, kahit may bad credit history ako, tumataas pa din ang aking credit limit. Tsaka yung sa pangagay kahit may bad credit history ako or may past due ako, na-offeran pa rin ako sa kanya last year. So wag na natin tong patagal no, unahin na natin itong si Tala na kung saan guys no, almost 2 years na akong Tala user. And as of now, so naka-18 loan na ako sa kanya. So nag-start ako from 2,500. Ngayon guys no, yung pinaka maximum na credit limit na in-offer sa akin is 6,500. Anyway, si Tala guys no, nagpapautang siya ng up to 25,000 at yung mga valid ID guys no na hinihingi nitong loan app na to ay passport, driver's license, SSS ID, postal ID, PhilSys ID or national ID, voter's ID or UMID. Si Tala guys no ay SEC registered at submitting entity sa CIC. Okay, back na tayo sa kanyang application. Diba sinabi ko sa inyo na almost 2 years ko nang ginagamit itong si Tala. Dito guys, nag-start ako from 2,500. Then, after 2 months, tumaas siya ng 3,000. Hanggang sa naging 3,500 siya. Naging 4,000. Yun parang almost 500 lang yung tinataas ng credit limit ko sa kanya guys no. Eh dumating sa point guys no na hindi na tumataas yung credit limit ko, nag-stack lang siya ng 4,000. As of now guys no, 6,500 na yung max na credit limit na in-offer sa akin nitong si Tala. Legit na legit itong si Tala guys no, pero sobrang damot niyang mag-increase ng credit limit. Si Tala guys no ay payable siya ng up to 61 days. So 2 months to pay siya. Ipapakita ko sa inyo yung borrowed amount ko like 6,500 nga yung hinihiram ko sa kanya. And meron siyang one-time processing fee na 3.99% which is 259 pesos. At yung kanyang service fee na 0.43% which is 1,704 pesos. Yung total na babayaran ko sa kanya guys no is 8,463 pesos in just 61 days. Yung medyo nakaka-disappoint lang dito guys no kay Tala is meron na siyang kaltas na 15 pesos kapag once na pinili mo is e-wallets or bank yung pinili natin guys no na cash out option. Pag payment centers naman guys no is 55 pesos in above. Dati kasi guys no buo mong nakukuha yung loan mo dito kay Tala nung time na meron pa sa akin yung wallet ni Tala. Then pag dun ko pinasok sa wallet ni Tala guys, ididiretso ko na siya guys no sa GCash ko. Kasi GCash kasi yung ginagamit ko guys. Doon guys no buo ko siyang nakukuha dati. But for now, wala na yung wallet ni Tala. Tinanggal na siya sa account ko. And dito guys no yung option ko na lang is yung e-wallets, banks at payment centers kung saan guys no meron na siyang kaltas. Pero yung kagandahan dito kay Tala guys no is naliless yung interest natin kapag maaga tayo nagbabayad sa kanya. Like halimbawa 61 days yung pinili mo dapat sa kanyang application. Pero binayar mo siya agad in 1 month. So maliless guys no yung interest niya at yung almost 1 month na yon matatanggal yung interest mo doon. So ganun yung guys yung maganda kay Tala. Unlike sa ibang mga loan app kahit mag early payment ka, kung ano yung interest na pinatong sa'yo, naka-fix na yon. Pero kay Tala guys no naliless yung interest niya. So, dako naman tayo guys no sa pangalawang babanggitin ko ay ito nga si GLoan na alam naman natin guys no na legit itong si GLoan. Actually guys no hindi lang naman GLoan yung meron kay GCash kundi meron din siyang GGives tsaka yung GCredit. But for me itong GLoan yung i-review natin kasi GLoan pa lang guys no yung na-unlock ko sa kanya. Dito kay GCash no kailangan fully verified ka para magkaroon ka ng chance na ma-offeran ng kanyang 3 features which is yun nga GLoan, GCredit at GGives. Pero nga, yun nga, GLoan lang yung available sa akin guys, no. And dito guys, almost
matagal na ako user ni GCash guys, no, like 2018 pa, pero 2023 lang ako nagkaroon ng offer na G-loan sa kanya. And nag-start ako guys no sa 1,000. And as of now guys no, 2,500 pa lang yung pinaka-maximum na credit limit na ino-offer sa akin. Ewan ko kung bakit, sobrang gamit ko naman itong si GCash. Dati kasi guys no, para magka-chance ka na ma-unlock yung tatlong features ni GCash, kailangan mataas yung G-score mo. Which is, doon ako nahihirapan guys no, kasi sobrang hirap magpataas ng G-score dito sa lugar namin. And ito nga guys no, ginagamit ko na lang siya for cash in, cash out, tapos nagpapakash in ako sa mga remittance store para medyo tumataas-taas din yung credit, yung G-score ko. But then, ayun, nagkaroon ako ng offer pero nag-start ako guys no, sa 1,000. Pero ngayon guys no, hindi ko alam kung bumabase pa ba si GCash sa G-score. Kung sakali guys no na hindi na sila bumabase sa G-score, paki-comment down below sa mga na-offeran ng tatlong features ni GCash. And dito nga guys no, i-share ko sa inyo yung pag-advance payment ko dito kay G-loan ni GCash. Actually, nagawan ko na siya ng video. May recent na video ako sa kanya and na-upload na siya guys no. If ever na hindi nyo pa siya napapanood, ayan siya guys. Ilalagay ko lang dyan sa may screen or ilalagay ko na lang guys no yung link dyan sa may description box para mapanood nyo siya. So dito nga guys no, nag-advance payment ako sa kanya kahit meron pa akong 3 buwan na kailangang tapusin. But then gusto kong subukan guys no yung pag-advance payment. And para matry ko guys no kung totoo ba yung sinasabi ng iba. Kasi yung iba kasi guys no naka-experience daw ng after mag-advance payment, bigla daw bumagsak yung credit limit nila from 25,000 or 100,000. Bigla daw naging 300 at 100 na lang yung offer sa nila at after nilang mag-advance payment. Dito nga guys no, 453.13 pesos yung monthly ko dito sa G-loan ni GCash which is 2,000 nga yung current na loan ko nga sa kanya. Tapos, yung remaining balance ko kapag once na binayaran ko na yung 3 buwan is 1,359.43 pesos. So, binayaran ko na guys no yung remaining balance ko kay G-loan. And after ko magbayad guys no, na-offeran ako ng 2,500. So, tumaas siya guys no ng 500. So far, hindi naman siya bumagsak ng 100 pesos. Kasi yung iba, sabi na bumagsak daw sana. Pero sa akin guys no, na-offeran pa ako ng 500 pesos. And ito nga guys no, payable siya in 6 months. Yung interest rate niya is 5.99%. Yung kanyang processing fee is 3%. So dito guys ha, upon checking no, sa kanyang 6 months guys no, wala siyang option ng 2 months, 1 month, or kung ilang buwan mo siya gustong bayaran. Si GCash yung mag-decide guys no kung ilang buwan mo siyang babayaran. So 6 months guys yung in-offer sa akin. And yung interest nga niya is 5.99%. Yung monthly ko sa kanya is 566.42. And ito guys, no, meron siyang processing fee na 75 pesos. Which is, yun yung nakaka-disappoint kay GCash guys, no? Kasi, meron pa siyang paltas na 75 pesos. Sobrang laki na din guys, no, yung 75 pesos for me. So, dito naman tayo guys, no, sa pangatlong babanggitin ko, which is, favorite ko siya ngayon. And, gaya ng sinabi ko guys, no, na meron akong bad credit history from 2023 hanggang ngayon guys, no, meron akong fast due na mga loan app. But then, nagkaroon pa rin ako ng offer sa kanya last year, 2024 ng December. So, itong loan app guys no, na tinutukoy ko ay itong si Maya Business. Ayan guys no, yung itsura niya. And madadownload siya guys no, sa Google Play Store. Magkaiba po si Maya at si Maya Business. Pero iisa lang yung kanilang company. Actually guys, last year ko lang din-download itong si Maya Business. And din-download ko siya guys no, kasi ang purpose ko lang naman is magko-convert ako ng SpayLater into Maya Business. And hindi ko talaga guys no, hindi ko siya din-download para mag-loan kasi hindi ko din naman alam na pwede palang mag-loan dito kay Maya Business. Mga August last year ko siya guys no din-download, then doon na nag-start yung pagko-convert ko ng SpayLater into Maya Business. And marami guys nagpapa-convert sa akin, like yung kakilala ko nagpapa-convert siya ng more than 30,000 from SpayLater into Maya Business. So gamit na gamit ko talaga si Maya Business guys no hanggang December. Until December guys no, nagulat na lang ako na biglang nag-text si Maya Business na meron akong offer na loan sa kanya. So doon guys, no, hindi ko ine-expect na magkakaroon ako ng offer sa kanya at hindi ko din alam na mayroon palang fa-loan dito kay Maya Business. So nag-start ako guys from 1,000, then every month guys no, every 30 days tumataas yung credit limit ko, nagiging 2,000 siya, nagiging 3,000. Every month guys tumataas yung credit limit ko ng 1,000. And ito guys yung advice ko para magkaroon tayo ng chance na ma-offeran ng loan dito kay Maya Business. So kailangan nating ma-unlock guys no yung basic level 2. So pag once na na-unlock mo na yung basic level 2,
gamit-gamitin mo lang siya guys. Kasi based on my personal experience guys, no, meron akong dalawang Maya business account. Yung isa account ko at yung isa account ng papa ko. Yung isa guys, no, kaya gumawa ako ng account ng papa ko kasi, di ba, hindi na nga ako makapag-convert ng SpeedLater into Maya business dun sa sarili kong account. So, gumawa ako ng isang account, which is account ng papa ko, para makapag-convert ako, but then, hindi rin siya gumagana, guys, no, yung pagko-convert ng SpeedLater into Maya business. So, ang ginawa ko na lang, guys, no, is ginagamit ko na lang yung account ng papa ko para magbenta ng load. Almost 1 month ko din guys no ginagamit yung account ni papa ko sa pagbebenta ng load, and hindi ko ginagamit guys no yung account ko sa pagbebenta ng load kasi meron akong loan doon, and every transactions kasi guys no, kapag once kasi may loan ka kay Maya business, every transaction mo guys no, bawa magbebenta ka ng load, every benta mo ng load kakaltasan ka ng 15 pesos guys. Yun yung na-experience ko, and yung 15 pesos na yun guys no, nababawas naman siya doon sa loan mo kay Maya business. After 1 month guys, no, nagulat na lang ako na nag-text bigla yung Maya agent ni Maya Business kung saan guys, no, nagkaroon ng offer yung account ng papa ko. So, hindi ko talaga yun ina-expect guys, no, kasi ginawa ko lang din naman yun para matry kung pwede ba yung magiging account ni papa sa pag-convert ng SpeedLater into Maya Business. But then, nung inopen ko nga yung applications ni papa, nagulat ako na may offer siya na 1,500, which is mas malaki pa yung first offer na loan sa kanya kaysa sa first offer na loan sa mismong account ko. 2 months pa lang guys no, tumaas na agad yung credit limit ng kay papa ko, which is naging 3,000 na siya. From 1,500 naging 3,000 na siya. Ganun na agad kalaki yung offer sa kanya. Pero dito guys, punta tayo dito sa account ko. Meron akong 4,500 or 4,500 na current na credit limit sa kanya. And yung long term niya guys no is 30 days. Yung service fee niya is 292.50 pesos. So, yun lang guys no, yung interest niya. Kasi yung interest niya is 6.56% lang. And yung total na repayment amount or yung total na babayaran ko sa kanya guys no, is 4,792.50 pesos. Sa other details niya naman guys no, yung net loan proceeds or yung loan amount lang guys no, na ma-receive ko is 4,497 pesos or 4,497.23 pesos kasi meron siyang documentary stamp tax na 2.77 pesos. So yun lang guys no, yung kaltas niya doon sa 4,500 na hihiramin ko sa kanya. Unlike kay GCash guys no, na 75 pesos yung processing fee niya or yung kaltas niya. Pagdating naman guys no, sa kanyang loan term, 30 days yung in-offer sa akin, but then payable siya guys no, ng up to 3 months. But for me ha, okay na sa akin yung 30 days kasi after 30 days makakapag-reloan ulit ako. And based guys no, on my personal experience, hindi po trader itong Maya advance loan ni Maya Business. Kasi kahit mag-advance payment ka guys sa kanya, makakapag-reloan at makakapag-reloan ka pa rin sa kanya, and hindi bumababa guys no, yung credit limit mo sa kanya. Anyway, merong repayment amount per transaction itong si Maya Business, which is 15 pesos, at yun yung binabanggit ko kanina. At dito guys no, sabi niya with an average of 319 transactions per month. And dito guys ha, yun nga, yung kapag may transaction ka kay Maya Business, like nagbebenta ka ng load, 15 pesos na load man yan or 30 pesos, depende, kahit every transaction mo guys no, nakakaltasan ka ng 15 pesos. At yung 15 pesos na yun guys no, nakakaltas naman siya doon sa loan mo kay Maya advance loan. And sa total amount you guys no, or yung total amount na babayaran ko nga ay 4,792.50 pesos kasi yung service fee niya is 292.50 pesos lang. Ganun lang guys kababa yung interest dito kay Maya advance loan doon sa 4,500 na hiniram ko sa kanya. Overall experience, overall review about dito sa tatlong loan app guys no, na binanggit ko sa ating topic ngayon. So far sobrang okay na okay sila sa akin. And based guys no, on my personal experience, hindi naman tumatawag yung mga agent nitong tatlo na to kapag mag-due date ka na, at hindi guys makulit yung kanyang mga agent. Although nag-remind lang sila guys no, through text and notification. But then pero kay Tala guys, naka-receive na ako once ng tawag mula sa mga agent niya. Pero hindi naman guys no, makulit or hindi naman nangaharas ng mga agent niya. Nagtatanong lang sila kung makakapag-settle ka ng loan mo sa ganitong day. So yun na naman guys no, isang beses lang akong naka-receive ng tawag mula sa agent ni Tala, and after nun wala na guys. So yun lang naman guys yung gusto kong i-share sa inyo about dito sa tatlong legit na utangan platform na gamit ko hanggang ngayon. Anyway, sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. Click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching, and see you on my next video. Bye!